Did the thought of falling in love, having your own children, or perhaps your own family ever cross your mind? And do you wonder what a beautiful thought seemed like to others? I'll tell you. To others, it could be a disaster, something they regret, and something they weren't ready for, like teenage pregnancy. A key to better understanding the RH law. A small debate among 4 members expressing their thoughts and opinions toward the RH law. In 2012, the Philippines finally saw the enactment of the Reproductive Health RH bill. After a long and arduous battle in the legislative mill, surpassing 4 Congresses in fact, Filipinos can now benefit from a law that will provide comprehensive information and services on reproductive health. With the passage of the RH bill, or what is now known as RA 10354 or the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, the national government and local government units, LGU, will be able to strategically and comprehensively address perennial problems of the country on maternal mortality, child mortality, teenage pregnancies, and prevalence of HIV and AIDS, among others. What is the RH law? Republic Act 10354 or the Responsible Parenthood and Reproductive Health Law of 2012, RH law, is a national policy that mandates the Philippine government to comprehensively address the needs of Filipino citizens when it comes to responsible parenthood and reproductive health. The RH law is rooted on the human rights of every individual, including their right to equality and non-discrimination, the right to sustainable human development, the right to health including RH, and the right to make decisions for themselves in accordance with their religious convictions, ethics, cultural beliefs, and the demands of responsible parenthood. The main provisions of this law include access to family planning and reproductive health services for all Filipinos, especially the poor and women, implementation of family planning and reproductive health education programs in schools, availability of family planning and reproductive health services in hospitals and health centers, providing information and services to women about reproductive rights, implementation of population management and development programs. What are the main objectives of the law? This law has the following objectives: reduce the high population of the Philippines, reduce the health problems of women and babies, reduce cases of unintended pregnancies, reduce cases of infectious diseases among women. But there are also controversies and objections to this law, especially from Catholic groups and other religious organizations. With enough context about the RH law, let us now proceed with the long-awaited debate among those who agree and those who disagree. Pinakauna sa lahat, sumasang-ayon ako sa RH Law dahil sa maganda at positibong layunin nito para makatulong sa mga Pilipino. Mataas ang antas ng unwanted at teenage pregnancy sa ating bansa. Kaya naman, sa aking palagay, ay makakatulong ang RH Law upang mapababa ang bilang nito. Isa sa mga pangunahing layunin ng RH Law ay ang karapatan sa kalusugan. Nagbibigay ang RH Law ng access sa mga serbisyo sa kalusugan na kailangan ng mga kababaihan, lalo na sa mga mahihirap tulad ng prenatal at postnatal care, family planning methods, sexually transmitted infection o STI, prevention at treatment, HIV at AIDS, prevention at treatment at iba pa. Maganda naman at saka positibo yung layunin ng pagpapatupad ng RH law. Pero nga lang, base sa naobserbahan ko, maraming hindi tinignan na punto. So, kapag pinagpatuloy yung pagpapalaganap ng batas na to, it's gonna be controversial kasi as far as I know, yung Catholic Church, hindi sila nag-agree sa pagpapatupad ng RH law. And isa na rin ako doon kasi naniniwala ako na kapag pinatupad yung RH law, then mag-shift yung view ng tao sa RH law and saka yung government kesa doon sa mga mas importante nating dapat pagbigyan ng pansin gaya na lang ng lack of education and poverty. And kapag nagpatupad ka ng isang batas is kailangan maglalaan ka ng pondo para doon. So kapag nagpatupad yung RH law, then bibigyan yon ng government ng fund and I think that yung fund na yon is mas deserving na mahulog or mabigay sa
larangan ng edukasyon, agriculture, health, at iba pa. Ngunit isa ring malaking issue ang reproductive health sa bansa. Dahil kung tutukuyin ay marami ang bilang ng unplanned at teenage pregnancy sa bansa. Ang kakulangan at gabay, kaalaman tungkol dito ay nagdudulot ng malaking problema lalo na sa mga mahihirap. Kung napapansin mo, ang mga mahihirap na pamilya ay mas marami pang anak kaysa sa may kaya. Kaya naman, pangalawang layunin ng RH Law ang pagpaplano ng pamilya. Tinutulungan ng batas ang mga mag-asawa na magplano ng kanilang pamilya at magdesisyon tungkol sa kanilang reproductive health at kabilang ang mga family planning education, access sa mga contraceptive methods, maternal at child healthcare. Sa pamamagitan nito ay mas lalawak ang kaalaman ng dalawang mag-asawa o ng isang pamilya at maiiwasan ang pagtaas ng bilang ng poverty sa Pilipinas. Hindi ako sumasang-ayon sa pagpapatupad ng batas. Based on sa iyong sinabi, hindi ba layunin ng RH Law ang population control sa bansa? Dahil ang family planning naman ay kinikilalang isang method upang masolusyonan ang overpopulation. Ang Catholic Church din ay isa sa hindi sumasang-ayon sa batas na iyan dahil sa pagbibigay access na sa contraceptive. Kung bibigyan lahat ng access sa contraceptives katulad ng condoms o birth control pills, sumasalangat ito sa layunin ng RH Law na tiyaking pantay-pantay ang bawat individual. Dahil kailangan natin i-consider ang mga unborn from conception. Maraming kaso ang maling pagsasanay ng contraceptives. Nangyayari ito dahil ang ibang tao ay walang disiplina o moralidad at ginagamit ang contraceptives para sa sarili nilang pagnanasa. Ang mga halimbawa nito, ang vasectomy. Ginagawa ng lalaki ito upang hindi nila mabuntis o upang hindi nila mabuntis ang kanilang kasintahan o pag ayaw nila maging tatay. Pero ginagawa to sa maling dahilan. Katulad ng katulad na para hindi sila mahuli na nanloloko, nagchi-cheat sa kanilang girlfriend o sa kanilang girlfriend. Tapos ang isa pang halimbawa dito, ang ang birth control pills na ginawa upang mabawasan ang teenage pregnancy pero na-abuse ito para sa mga maling dahilan. Bukod sa mga nabanggit mo, ang RH Law ay nagpapatupad din sa edukasyon sa reproductive health. Nagbibigay ang RH Law ng edukasyon sa reproductive health at sexuality sa mga mag-aaral kabilang ang sex education, human rights at gender equality, responsible parenthood, na sa aking palagay ay higit na makakatulong sa ating mga Pilipino sa pagdedesisyon sa buhay. Sa pamamagitan nito ay makakapag-practice tayo ng safe and protected sex at mamumulat ang kabataan sa posibleng kalalabasan ng kanilang desisyon sa buhay. Bukod sa sex education, pag-aaralan rin ng human rights and gender equality na magiging gabay sa mga mag-aaral upang maging mulat sila sa kanilang ginagawang lipunan. Kung pag-aaralan ng human rights equality ay mas matututo ang mga bata na pahalagaan ang kanilang dignidad at hustisya sa mga nalabag sa kanilang karapatang pantao. Sa gender equality naman ay matututo silang rumespeto at umintindi sa mga parte ng LGBT community. Sa batang edad pa lamang ay matututo na silang gumalang imbis na mambastos sa mga iyon. Ang responsible parenthood naman ay isang gabay para sa mga magulang o magiging magulang para sila ay mabuhay ng payapa bilang isang responsable at mabuting mga magulang. Maraming ina at ama ang pabaya sa pagpapalaki ng kanilang anak at masama ang epekto nito sa magiging personality at trait noong bata. Kaya naman ay mahalaga ang pag-aaral ng responsible parenthood. Sa
Article number 2, Section 12, it states that ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagpapalaki ng kabataan para sa pagpapaunlad ng moral na karakter ay tatanggap ng suporta ng Estado. So, merong mga provision yung RH law na sumasalungat sa Article 2, Section 12, gaya na lang ng Section 16. Sinasabi doon na magkakaroon ng mandatoryong pag-aaral tungkol sa reproductive health at sexuality from grade 5 hanggang sa mas mataas pang level. And yun, sumasalungat siya sa Article 2, Section 12. Kasi instead na yung parents yung magtuturo nun sa bata, is yung school yung magtuturo. And for me, aagawin lang ng RH bill mula sa mga magulang yung kanilang sagradong karapatan at tungkulin na ituro ang moralidad at sexualidad sa kanilang mga anak sa loob ng sa loob ng bahay nila, na ano siya, na nakakonekta sa kanilang paniniwala sa either like religious beliefs nila, ganon. Kasi for me, dapat yung parents talaga yung unang nagtuturo sa kanilang mga anak about morality and sexuality at hindi yung school. Malaking problema rin ng mataas na porsyento ng maternal at infant mortality sa bansa. Ang maternal mortality ay tumutukoy sa mga inang namatay sa panganak o bago pa man may panganak ang sanggol. Habang ang infant mortality naman ay tumutukoy sa pagkamatay ng isang sanggol bago pa man ito mapanganak. Sa aking matay, isa tong isyong nararapat pagtuunan ng pansin dahil naniniwala ako sa karapatan ng mga kababaihan at ng kanilang dinadalang anak na mabuhay at maging healthy. Nakakatulong ang batas na mabawasan ang mga kaso ng maternal at infant mortality sa pamamagitan ng access sa mga serbisyo sa kalusugan, proper nutrition at healthcare. Ang RH Bill ay nagbibigay ng emergency obstetric at newborn care, ang pagkuha ng mga skilled personnel at ang pagsasama ng mga programa sa pagpaplano ng pamilya. Nagbibigay din ito ng access sa mga suporta sa pagpaplano ng pamilya bilang ang mga mahalagang gamot na ibinibigay na sa Section 9. Kasama sa panukala ang probisyon sa mahalagang gamot upang matiyak na ang mga ito ay magagamit lalo na sa mga kababaihan na ang problema ay kung paano suportahan ang isang pamilya nang hindi nakukompromiso ang isang sanggol. Ang isang problema tinutukan ng RH Law ay ang pagtaas ng gastusin ng bansa. Ang Pilipinas ay baon na sa utang at ang pagpapatupad ng isang bansa ay nangailangan ng malaking pondo. Sa aking palagay, gaya ng nabanggit, kumpara sa ibang mga nangailangan ng pondo, ay mas kailangan ang mga iyon kaysa sa RH Law. Ang mababang edukasyon ay nangailangan ng pondo at para ito sa magandang reason. Ang pagpapatayo rin ng mga bahay sa mga mahihirap ay nangailangan ng pondo at ang makakatulong ito mabawasan ang poverty rate sa Pilipinas. Maraming mga bagay maiwasan ng teenage pregnancy o aksidente na pagbubuntis. At isa dito ang disiplina. Kung may disiplina ang isang tao, ay tiyak nila maiwasan ang pagbubuntis o itong masamang pangyayari. Ukol naman dito, o responsibilidad ng gobyerno ang pamimigay ng gamot para sa pagbubuntis upang maligtas sila. Responsibilidad din ng nagbubuntis ang tiyak na kalusugan ng ang kanilang pagbubuntis. Para sa aking huling argumento, nais kong ipahayag ang isa pang layunin ng RH Law, at yun ay ang pag-unlad ng ekonomiya. Nakakatulong ang RH Law na mapabuti ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagbaba ng populasyon, pagtaas ng productivity, pag-unlad ng human capital. Gaya ng nabanggit na marami sa mga poor Filipinos ang lalong nahihirapan sa buhay dahil sa dami ng kanilang anak na hindi nila mapakain o mapaaral. Hindi masamang bumuo ng sariling pamilya, ngunit higit na dadagdag ang responsibilidad ng gobyerno. Ang dami ng mahihirap sa bansa nang nangangailangang mag-aaral, kumain at mabuhay.
Ang pagkontrol sa mabilis na pagtaas ng populasyon sa bansa ay makakatulong sa pagdami ng bilang ng mga mahihirap. Kaugnay din dito ang family planning na magsisilbing gabay sa tao sa kung gaano kalaki ang pamilyang pwedeng buuin na abot kaya sa kanilang kakayahan sa buhay. Para sa akin, higit na maganda naman yung layunin ng RH law. Kaso nga lang, kailangan tong i-revise ng government kasi marami siyang downsides. And para sa pagtatapos ng aming argumento, nais namin ipahayag ang isang maikling buod kung bakit hindi kami sumasang-ayon sa RH law. So pinakauna sa lahat is naniniwala kami na the government has other projects na mas kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Like I mentioned, merong poverty, merong kababaan ng antas ng edukasyon sa Pilipinas, and health problems, yun. So, mas kailangan siyang pagtuunan ng pansin kesa sa RH law. And then, pangalawa is, I believe that kapag pinatupad yung RH law is magiging very controversial siya. Kasi yung mismong Catholic Church na yung nagdi-disagree sa RH law because of contraceptives. And third, pinakahuli is may iba naniniwala sila na yung RH law is nagpapahintulot sa mga kabataan na magdesisyon on their own without telling their parents. And naniniwala din yung iba na yung RH law is nagpapahintulot sa mga kabataan na magkaroon ng sex bago pa man ikasal. Para sa pagtatapos ng aming argumento, nais naming ipahayag ang maikling buod kung bakit kami sumasang-ayon sa pagpapalaganap ng RH law. Una, ito ay tumataguyod sa mga karapatan ng kababaihan sa ating lipunan. Pangalawa, ang batas na ito ay ang pangalawa naman ay ang batas na ito ay magpapatibay sa kasiguraduhan na ligtas ang panganganak ng mga kababaihan at pati na rin ang batang isisilang. O sa madaling salita ay mababawasan ng rate ng maternal and child mortality. Pangatlo, naniniwala kami na ang pagbibigay ng access sa contraceptives ay makapagpababa ng antas ng unwanted pregnancy sa bansa. Yun lamang. From the argument between those who agree and disagree, we can now conclude its pros and cons. What better way is there to end a debate topic than to give a solution that will better make the law agreeable to others?